Aminado ang National Housing Authority na pahirapan ang pagpapatayo ng mga pabahay para sa mga may hirap na Pilipino o informal settler families. Sa loob ng 50 taon, 1.2 million housing units pa lamang ang kanilang naipatayo. Malayo pa rin ito sa kasalukuyang backlog na umaabot sa 6.5 million units. Ang mga dahilan sa likod nito alamin sa balita ni Sheena Torno. Sa kahabaan ng Agham Road sa Quezon City, naninirahan si Aling Ramaha kasama ang kanyang 2 anak. Ilang taon na silang walang permanenteng tirahan kaya't palipat-lipat ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagtitinda ng pagkain, pinagsisikapan niyang buhayin ang kanyang pamilya. Ngunit madalas ay hindi ito sapat para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hindi na nga raw siya nakaipon ng pera para sana magkaroon ng sariling tahanan. Sa ngayon po, nakadalawang lipat. Tayo na lang kami kung magbibigyan kami ng pabahay. So kung madimulis dito, hindi talaga. Ang mandato ng National Housing Authority o NHA ay magbigay at magpatupad ng mga proyekto para sa pabahay, lalo na para sa mga pamilyang mahihirap o informal settlers. Pero aminado ang NHA na pahirapan ang pagpapatayo ng housing units dahil sa iba't ibang kadahilanan, kabilang na ang kakulangan ng pondo, resettlement sites at iba pa. For this year po, we're targeting around 100,000. It's a challenge po, kaya we're trying to get from our sources. Nasa 2 bilyong piso lang daw kasi ang pondo na nakalaan para sa nasabing proyekto kada taon. Kaya hindi raw maiiwasan na hindi maabot ang target na housing units. Sa amin po, ang backlog po, may calamity victims din po. Yeah, of course, mas maraming budget, mas mabuti po. Sa ngayon, nasa 1.2 million housing units pa lang ang naipatayo ng ahensya sa loob ng 50 taon para sa informal settler families. Malayo yan sa kasulukuyang 6.5 million na backlog ng Housing Department. Pero maghahanap daw ng paraan ng NHA para matugunan ito. We have mga PPP with our private developers, and also we have budgets from other sources like from NDRMC for our calamity victims, and also from DOTR for those right-of-way projects po para sa ating mga pamilyang naapektuhan po ng road right-of-way and other infrastructure projects. So as of now, yun pa rin po ang target ko, and I think doable naman yung target ko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.